Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon ay bibigyan natin ng linaw ang kaugnay po sa katanungan ng ilan sa mga kapatiran kung pwede ba daw magbigay ng lecture o muhadara bago daw isagawa ang khutbah ng Salatul Jum'ah. So ano ba daw, ito po ba ay bid'ah o pinahihintulutan? So ito po yung nakarating sa akin na usap-usapan na rin po sa social media. Mayroong kasing hadith na naisalaysay ni Amr bin Shu'aib radiyallahu anhu na banggit niya sa hadith na ang propeta sallallahu alaihi wasallam naha anit tahalluqi qabla salati yawm al-jum'ah, naha anit tahalluqi qabla salati yawm al-jum'ah. So dito ang hadith na ito ay naisalaysay na Amr bin Shu'aib na ipinagbawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang pagkakaroon ng halaka. Pagkakaroon ng halaka. Naha anit tahalluqi qabla salati yawmal jum'ah. So dito ang hadis na ito hindi rin po napagkasunduan ng mga ulama. Yung hadis na ito kung malakas ba o mahina. Sa pangkalahatan, pinakamataas na antas ng hadis na ito ay hasan, hindi naman siya umabot ng sahih. So ngayon, nagkaroon dito ng opinion ng mga ulama. Ang karamihan sa ulama, sabi nila, ang pagbibigay ng lecture before Jum'ah, pangkalahatan, which is nagkaroon ng halaka, kasi ang halaka dito, yung tahalluk is circle, ay makro. So para sa karamihan sa ulama, ito ay makro. May nagpahintulot din sa mga ulama. At siyempre, isa na rin sa nagpahintulot niyan sa kasalukuyan ay sina Sheikh bin Baz rahimahullah. So para sa kanya walang problema dahil nabanggit na rin na ito rin ay ginawa na rin ng sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam na si Abu Hurairah radhiyallahu anhu. So sabi ni Ibn al-Arabi rahimahullah, innaman nahi o innama naha anhu yawm al-jum'ati li'annahum yanbaghi lahum an yakunu sufufan yastaqbiluna al-imama fil khutbati wa yatadiluna khalfahu lis-salah. So ang isa sa dahilan kung bakit daw pinagbawal ito ay kung sakali na maggagawa ng circle. Ika nga yung halaka kasi yung magsi-circle sa loob ng masjid. So ito yung pagbabawal dito kasi ang nabanggit is tahalluk. So ibig sabihin gagawa ng circle doon para magbasa ng Quran, magturo ng Quran, reading Quran o lecture. So yun yung bawal talaga. Pero kung hindi naman madidisturbo daw yung linya ng sala, which is nakaporma na yung mga mag-ati ng Jum'ah, nakalinya na sila, naka-soft na sila, so walang pagbabawal doon. Si Sheikh bin Baz rahimahullah, tinanong siya, ma ra'yu samahatikum fi darsin yulqa fi yawmi أو في كل يوم جمعة بالتحديد قبل الأذان ويمتد إلى أن يرفع الأذان هل هذا الدرس من سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم فأجاب لا أعلم أن فيه بأسا. So sabi, tinanong Sheikh bin Baz, anong pananaw nyo sa pagbibigay ng lecture before isagawa ang Jum'ah, lalo na before Adhan? So magtatapos ito pag nag-adhan na. Ito po ba ay sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, wala akong nakikitang problema dito. Wala a'lamu fihi ba'san. Wa yurwa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana yaqumu bidhalika, at naisalaysay din daw na si Abu Hurairah radhiyallahu anhu ay ginagawa niya rin daw ito. Qabla dukhulil khatib, bago daw pumapasok, bago umaakyat yung khatib sa mimbar para isagawa ang khutbah ng salatu o ang khutbah ng Jum'ah. So kay Sheikh bin Baz, walang problema. Sabi ko nga, ito ay nagkaroon dito ng opinion ng mga ulama. So kung iiwasan siyang mas mainam. Pero ang sino mang magli-lecture before adhan, ng final adhan ng Jum'ah, bago umakyat yung khatib, magkukutba sa Jum'ah, ay walang problema ayon sa pananaw ng ilan sa mga ulama. So ito po ay isang usapin na hindi po napagkasunduan ng mga ulama. Ang mahalaga po, hindi po madisturbo po yung mga linya ng mga dumalo dyan para makinig ng khutbah. Opo. So
yun lang, wag naman dalasan, mas mainam wag na lang dalasan para makaiwas na lang sa nagsabi na makruh, hindi kaaya-aya yung gawain na ito. So pangkalahatan, ang mga gawain sa loob ng Juma'a, siyempre pagbabasa ng Quran, pagpapaalala sa kabilang buhay, lecture, uh, pagdikir at iba pa. Pero siyempre sa Juma'a, pinakamainam siyempre maaga tayo doon, maggagawa ng sunnah, magbabasa ng Quran, malala sa Allah. So, yun ang mas mainam na fokusan natin bago umakyat yung imam sa kanyang pagkukhutbah. Pero kung may mga lecture doon, hindi naman tayo makapaghigpit dito kasi ito ay usapin na hindi naman po napagkasunduan ng mga ulama, which is may nagpahintulot at mayroon pong nagsabi na hindi po kaaya-aya. So, Allahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.